Aftershocks mula sa magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Mindanao at iba pang update hinggil dito, ating pag-uusapan kasama si FIVOX OIC Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din po sa inyo, ma'am. Doc, sa ngayon, ilang aftershocks na po ang recorded ng FIVOX mula po sa malakas na lindol sa Mindanao? And are we expecting more aftershocks in the next coming days? So as of 12 noon today, we recorded 113 aftershocks. And out of the 113 aftershocks, 6 po dito ang naramdaman. At ang yung magnitude po nagre-range from magnitude 1.4 to 4.9. So basically, pinakamataas na aftershock natin na record is 4.9. And aftershocks will last for several days to several weeks. Pero habang tumatagal naman, humihina ang mga ito at lumiliit yung bilang. Sir, sabi nyo ang paggalaw ng Cotabato Trench ang dahilan ng malakas na lindol dyan sa Davao. May epekto po ba ito sa ibang trench sa ating bansa? Ano po ang koneksyon ng lindol na ito sa mga nakaraang pagyanig din na tumama sa Mindanao region, pati na rin po dyan sa lindol sa Samar kahapon? Wala pong koneksyon yung mag 6.8 na lindol sa Davao at Sarangani area sa lindol na nangyari kahapon sa Samar na magnitude 5.2. Marami po tayong trenches. We have 6 trenches at yung paggalaw ng isa ay wala pong koneksyon sa paggalaw ng iba pa. Noong November 17, ang source ng lindol is the Cotabato Trench, katulad po ng sinabi niyo. At sa Samar naman, kahapon ay Philippine Trench. Yung ibang lindol naman na tumama sa Mindanao early this year, particularly sa may Davao de Oro area, ang source po noon ay the Philippine Fault. Dr. Teresito, nabanggit nyo nga po yung Samar. Maari po ba kaming humingi pa ng iba pang updates sa lindol sa Samar kahapon? May inaasahan pa ba tayo mga aftershocks ngayon? At sa ano pong mga lugar mararamdaman ang pagyanig? So far po, wala pa kaming naitalang aftershock, ni isang aftershock associated with the Samar earthquake kahapon. Kahapon, ang pinakamataas na intensity na naramdaman ay intensity 5 sa may Hernani at Llorente sa may Eastern Samar. Pero wala pa kaming na record na aftershock following the magnitude 5.2 event in Samar. Sir, base po sa inyong records, kailan po naitala ang huling pinakamalakas na lindol at paggalaw ng Cotabato Trench dyan po sa Mindanao? Ang pinakamalakas na lindol na naitala sa Cotabato Trench would be the magnitude 8.1 earthquake na nangyari noong August 17, 1976. This happened past midnight of August 17 and it produced a tsunami as high as 9 meters. Yung tsunami waves arrive within 2 to 5 minutes after the main shock. So hindi nakapaghanda yung mga tao and as a result medyo mataas yung casualties. We have 8,000 casualties following that magnitude 8.1 1976 earthquake. Doc, ano naman po ang update sa mga nakitang malalaking fissures o bitak sa bayan ng Glan sa Sarangani Province? At ano po ang liquefaction na di umano'y posibleng dahilan po nito? Again, liquefaction po yung dahilan po noon. Tama po kayo. Liquefaction po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng fissure sa may particularly yung Padidog Glan in Sarangani. Liquefaction usually happens in sandy areas near rivers and coastlines. Dahil sa malakas na ground shaking, usually sustained for 30 seconds or more, sand particles will settle down at ang umaangat ang tubig. So ito ang dahilan kung bakit may liquefaction. Paglilinaw lamang po, nalalaman ba kung liquefaction prone ang isang lugar na tinatayuan ng isang gusali o bahay? O makikita lamang po ba ito pagkatapos ng isang lindol? Yes, pwede nating malaman kung liquefaction prone ang isang lugar. Again, this usually happens sa mga mabubuhangin na mga lugar in areas na may
loose water-saturated soils such as near river channels or yung mga areas near the coastlines. May mga mapa po tayo sa PHIVOLCS na naka-identify kung ano-anong lugar sa Pilipinas ang liquefaction prone. At if they can download Hazard Hunter PH or if they can go to the website of our of PHIVOLCS or kahit Google man lang nila Hazard Hunter PH, na lalabas po yung lahat ng earthquake-related hazards including liquefaction. Para naman po sa mga residential areas, ano po ang mga dapat gawin ng ating mga kababayan kung may makitang malalaking bitak sa lupa ng kanilang mga bahay? Maaari pa din ba itong tayuan matapos ang lindol? Okay, may mga engineering techniques naman po to lessen the impact of liquefaction hazards such as soil compaction, ground piling, or deep footings. Alam po ng mga civil engineers natin yan at saka mga structural engineers. At para naman sa mga kababayan natin na may nakitang malalaking bitak sa kanilang lupa, again, mas maiging kumonsulta sila sa kanilang mga municipal or city engineers para mabigyan sila ng nararapat na advice kung paano nila pwedeng gawin or ano ang dapat lang gawin para mas mapatibay ang kanilang mga bahay. Mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan. We are part of the Pacific Ring of Fire. And whether we like it or not, we will experience strong earthquakes from time to time. So we really have to prepare. Ang lindol naman po ay hindi nakakamatay. It is the collapse of man-made structures that may claim lives. Kaya kapag nagpagawa po tayo ng bahay, we should follow the minimum engineering standards at huwag po natin tipirin dahil para na rin po ito sa ating kaligtasan. At kapag natayo na natin ang ating bahay, kung kinakailangan, i-retrofit natin to para magiging earthquake resilient. Maraming salamat po sa inyong oras. PHIVOLCS OIC Dr. Teresito Bacolcol. Maraming salamat din po sa inyo, ma'am.